Hello guys, welcome sa Mindless Movie Recap. May ginawa po akong movie recaps para sa inyo. Lawat, sit back and relax. Bago po tayo magsimula, wag nyo po sanang kalimutan mag-like. And subscribe na rin po sa aking munting channel. Maraming salamat po. Noong unang panahon, nagkaroon ng digmaan sa langit ng matuklasan ng mga immortal na may kapangyarihan silang patayin ang isa't isa. Sa panahon ng digmaang ito, isang malakas na sandata na tinatawag na Epirus Bow ang nawala sa mundo ng mga tao. Ang mga nagwagi sa digmaang ito ay naging mga Diyos, habang ang mga natalo ay naging mga Titan, na ngayon ay nakakulong sa mga bundok ng Tartarus. Isang dalagang oracle ang nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Tinanong siya ng kanyang mga kasama kung anong pangitain ang nakita niya, at sinabi niya sa kanila na nakita niyang pinalaya ni Haring Hyperion ang mga Titan mula sa kanilang kulungan. Naniniwala siya na nais ng hari na hanapin ang Epirus Bow upang pamunuan ang sangkatauhan. Sa sandaling iyon, ang malaking hukbo ni Haring Hyperion ay nagmarcha patungo sa Great Wall at ang hari mismo ay pumasok. Hiniling ng hari na malaman ang kinaroroonan ng mga oracle, ngunit pinigilan siya ng pari, na nagbabala sa kanya na tiyak na magagalit sa kanya ang mga Diyos kapag nagpatuloy siya. Hiniling ni Hyperion sa pari na sabihin sa kanya kung nasaan ang mga Diyos noong ang kanyang anak at asawa ay naghihingalo at tuwing siya ay nagdarasal araw-araw. Pagkatapos ay sinunog niya ang kaawa-awang lalaki pagkatapos makatanggap ng hindi nakakakumbinsing sagot. Ipinahayag niya na tatapusin niya ang paghahari ng mga Diyos. Sa isang lugar sa isang Hellenic village, si Theseus ay nakatira kasama ang kanyang ina. Isang araw, ang mga bantay ng nayon ay pinatugtog ang kampana at ang lahat ay nagtipon sa sentro ng nayon. Ipinaliwanag ng isang commander, na si Helios, na sinamsam ni Hyperion ang monasteryo ng Sibylline, at malapit ng salakayin ng kanyang hukbo ang kanilang nayon, kaya kailangan nilang lahat na lumikas sa Mount Tartarus sa likod ng Great Wall. Mabilis na nagsimulang lumikas ang mga taga-nayon, ngunit si Theseus at iba pang mga magsasaka ay napilitang manatili dahil sa kanilang pagiging mababang uri. Dahil dito, nakipag-away si Theseus sa isa sa mga sundalo, na si Lysander. Hinarap niya ang 5 mga sundalo ng sabay-sabay at nagawa niyang makuha si Lysander bilang hostage. Dumating si Helios upang ayusin ang problema at ipinangako kay Theseus na titiyakin niyang ligtas na dadalhin ang mga magsasaka kinabukasan. Pagkatapos nito ay pinaalis niya si Lysander. Hiniling ni Helios kay Theseus na sumama sa kanya, ngunit tinanggihan niya ang mga ito, na nagsasabi na hindi sila mapagkakatiwalaan at itatapon ang kanyang uri kailanman nila gustuhin. Pagkatapos ay pumunta si Theseus sa kanyang guro, isang matandang lalaki na nagsabi sa kanya na hindi siya aalis sa nayon para lang mamatay ng mabagal na kamatayan. Sa halip, nais niyang mamatay ng mabilis sa kamay ng mga sundalo ni Hyperion. Hinikayat niya si Theseus na humawak ng armas at labanan ang kasamaan. Nang gabing iyon, nang matutulog na ang matanda, nakaramdam siya ng presensya at mabilis na nagbago sa kanyang tunay na anyo bilang ang Diyos na si Zeus. Ang kanyang stalker ay ang kanyang sariling anak na babae, na si Athena, na nagtanong sa kanya kung bakit siya gumugugol ng maraming oras sa pag-iimpluwensya kay Theseus. Inamin ni Zeus na si Theseus lamang ang maaaring mamuno sa hukbo na kayang labanan ang mga sundalo ni Hyperion, ngunit ito ay dapat sa kanyang sariling pagpipilian. Matapos ilikas ng hukbo ang mga high-blooded nobles, sila ay umalis at iniwan si Lysander kasama ang iba pang mga commander para protektahan ang mga magsasaka. Si Lysander, gayunpaman, ay walang awang pinatay ang mga commander at mabilis na nagtungo kay Haring Hyperion upang sumailalim sa kanyang hukbo, ngunit kailangan ni Hyperion ng isang traidor. Wala siyang pakialam sa impormasyong iniaalok ni Lysander at gusto lamang niyang malaman kung saan nagtatago ang oracle, dahil siya lang ang nakakaalam ng Epirus Bow. Sa huli, gayunpaman, nagpasya si Hyperion na buhayin si Lysander sa isang kondisyon. Inutusan niya ang kanyang mga kawal na alisin sa kanya ang kanyang pagkalalaki, dahil hindi na kailangan ng mundo ang mga duwag na tulad niya para magparami. Kinabukasan, habang papunta si Theseus sa burol upang magsanay ng kanyang sibat, napansin niyang nasusunog ang kanyang nayon. Nagmamadali siyang pumunta sa pinangyarihan para lang malaman na sinalakay sila ng hukbo ni Hyperion at pinapatay ang mga tao sa kanyang nayon na naiwan doon. Nakita rin niya ang 2 sundalo na papatayin ang kanyang ina. Si Theseus ay umuungal sa galit at pinatay ang ilang lalaki sa pag-asang mailigtas ang kanyang ina, ngunit sa kalaunan ay napalibutan siya ng ilang lalaki. Pagkatapos ay kinuha ni Haring Hyperion ang isang punyal at nilaslas ang lalamunan ng kanyang ina sa harap mismo ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Theseus sa minahan ng asin bilang isang alipin. Mula sa Mount Olympus, pinapanood ng mga Diyos ang pagsira ng Hyperion Legion sa bawat monasteryo sa paghahanap sa pana.
Si Zeus, gayunpaman, ay nagpapaalala sa ibang mga Diyos ng panuntunan na hindi sila maaaring makialam maliban kung ang mga Titan ay makawala at binalaan sila na kapag sila ay tumulong o makialam sa mga tao, sila ay parurusahan ng kamatayan. Isang araw, ang 4 na oracle ay nadakip at dinala sa parehong bilangguan kung saan dinala si Theseus. Ang Virgin Oracle ay hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga paa at nakakita ng isang pangitain na nakatayo siya kasama ni Hyperion sa mga guho ng Greece. Pagkatapos ay mabilis siyang pumunta sa iba pang mga bilanggo at sinabi sa kanila na kailangan nilang tumakas ngayong gabi. Sa gabi, habang ang 4 na oracle ay nagsasagawa ng kanilang ritual, sila ay pinuntahan ng mga gwardya at sa sandaling iyon ay nagawa nilang patayin ang mga gwardya. 3 sa mga oracle ang nanatili upang protektahan ang Virgin Oracle mula sa sinumang hahabol. Pinalaya din ng Virgin Oracle na si Phaedra si Theseus kasama ng iba pang mga bilanggo at lahat sila ay tumakas sa bilangguan. Kinaumagahan, si Stavros, isa sa mga nakatakas na bilanggo, ay nakakita ng isang barkong mangangalakal at sa gayon ay plano nilang lahat na nakawin ito upang magtungo sa Hilaga upang talunin si Hyperion minsan at para sa lahat. Gayunpaman, sa sandaling makarating sila para tambangan ang barko, napagtanto nila na puno ito ng mga sundalo ni Hyperion. Isang labanan ang naganap kung saan sila ay tunay na nahihigitan. Sa kabila ng pag-uutos sa kanila ni Zeus na huwag makialam, tumalon si Poseidon mula sa Mount Olympus patungo sa dagat upang lumikha ng isang malakas na tubig na kayang sirain ang anumang bagay sa landas nito. Ang mga sundalo ay tinangay ng hangin kasama ang barko, habang si Theseus at ang kanyang grupo ay nailigtas, salamat sa mga pangitain ng oracle. Nang maglaon, tinanong ni Theseus si Phaedra kung ano pa ang nakita niya sa kanyang mga pangitain, at sinabi niya sa kanya na kakampi siya kay Hyperion. Sinabi rin niya sa kanya na nakakita siya ng isang katawan. Sinabi sa kanya ni Theseus na pumanaw na ang kanyang ina kamakailan lang. Sinabi sa kanya ni Phaedra na dapat nilang bigyan siya ng tamang libing ayon sa hinihingi ng kanyang pananampalataya, at sa gayon ang grupo ni Theseus ay bumalik sa nayon. Sa kabilang banda, inutusan din ni Hyperion ang Minotaur na sundan ang Virgin Oracle, at inutusan niya ang iba pang mga sundalo na tambangan ang sinuman sa nayon. Matapos ilibing ang kanyang ina sa templo, binanggit ni Theseus ang kanyang huling paalam sa nayon at sinira ang templo. Nang hampasin niya ang bato ng templo gamit ang kanyang martilyo, bigla niyang nahanap ang Epirus bow. Sa sandaling iyon, siya ay inatake ng Minotaur. Sa labas, napaligiran din ang mga kaibigan niya ng ambush party. Matapang na nakipaglaban si Theseus sa Minotaur, at sa kabila ng tama sa kanyang braso, nagawa niyang talunin ang Minotaur at putulin ang kanyang ulo. Pagkatapos ay lumabas si Theseus at ginamit ang Epirus bow para patayin ang mga sundalong nakapaligid sa kanyang mga kaibigan. Matapos masecure ang kanilang kaligtasan, nawalan ng malay si Theseus. Kinaumagahan, nagising siya kay Phaedra, inaalagaan ang kanyang mga sugat. Sinabi niya sa kanya na siya ay nalason, ngunit ngayon ay ligtas na sa panganib. Pareho silang nahulog sa isa't isa, kaya't sila ay natulog ng magkasama. Dahil dito, tinanggal si Phaedra sa kanyang posisyon bilang Virgin Oracle at nawala ang kanyang kapangyarihan na makakita ng vision. Nang maglaon sa araw na iyon, si Theseus, kasama sina Phaedra, Stavros, at ang monghe, ay tumungo sa kung saan nagkampo si Hyperion upang tapusin siya at tapusin ang kanyang pagdurusa. Gayunpaman, wala silang nahanap na tao doon. Sa gitna, nakita ni Phaedra ang isang toro na nakatayo sa loob kung saan ang kanyang mga kapatid na oracle ay nakakulong at sinunog. Umiiyak siya sa kanilang paghihirap. Ang monghe ay nagalit at nagtungo sa bulwagan nang hindi pinag-iisipan na ito ay isang bitag. Sinubukan ni Theseus at Stavros na pigilan siya, ngunit huli na ang lahat dahil napapaligiran na sila ng mga pagano. Kinuha rin ang pana ni Theseus ng isang aso. Si Ares, ang Diyos ng digmaan ay lumitaw at pinatay ang buong batalyon ng kaaway na nakapaligid sa kanila. Lumitaw din si Athena at binigyan ang mga bayani ng 2 kabayo at hinimok silang sumugod sa Tartarus upang pigilan si Hyperion. Sa labis na pagkadismaya, tumalon si Zeus mula sa himpapawid. Labis siyang hindi nasiyahan sa kanyang mga anak. Mabilis na humingi ng paumanhin si Athena, ngunit sinubukan ni Ares na makipagtalo, na ikinagalit niya kaya hinampas niya siya hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ay humarap si Zeus kay Theseus at binalaan siya na wala ng Diyos na tutulong sa kanya muli at siya ay mag-isa na lang. Nagmarcha na si Hyperion at ang kanyang mga tauhan patungo sa Great Wall of Tartarus. Tinanong ni Hyperion si Lysander tungkol sa lugar, sa mga depensa, at ang bilang ng mga sundalo sa likod ng pader, pagkatapos ay pinaalis niya ito. Ang aso kanina ay lumapit kay Hyperion at iniabot sa kanya ang Epirus bow.
Ang kawal na kasama ng aso ay nag-report kay Hyperion kung paano lumitaw ang mga Diyos mula sa itaas at pinatay ang mga pagano. Pinaalalahanan niya ang hari na ang balitang ito ay magdadala ng gulat sa mga pagano. Si Hyperion, na gutom na ngayon sa kapangyarihan, ay pinatay na lamang ang lalaki upang hindi kumalat ang balita. Matapos marinig kung paano iniligtas ng mga Diyos si Theseus, nakuha ni Hyperion ang lahat ng impormasyong magagawa niya sa bata sa tulong ni Lysander. Nalaman niya na si Theseus ay isang bastardo na ipinanganak ng kanyang ina matapos gahasain ng ilang mga taga-nayon na pumukaw sa kanyang interes sa kabilang panig. Pagdating sa Great Wall, mabilis na nakipagkita si Theseus kay Helios. Pagkatapos ay dinala siya sa pinuno ng konseho. Sinabi sa kanya ni Theseus na ang Epirus Bow ay nasa pag-aari na ni Hyperion at kailangan nilang isil ang gate at maghanda para sa digmaan. Ang pinuno ng konseho ay hindi naniniwala sa kanya at hindi rin naniniwala na may mga Diyos kaya siya ay tumanggi na lamang. Bigla silang naabisuhan na nagpadala ng isang mensahero si Haring Hyperion upang talakayin ang mga tuntunin ng kapayapaan. Ang mensahero mula kay King Hyperion ay kakaibang humiling kay Theseus na makipag-usap sa kanya. Habang si Theseus at ang mensahero ay nag-uusap, ipinakita ng mensahero ang kanyang sarili bilang si Haring Hyperion at hiniling kay Theseus na sumama sa kanya. Tiniyak niya na ang digmaan ay mapupunta sa kanyang pabor at nangako na bibigyan si Theseus ng immortalidad. Tinanggihan ito ni Theseus na nagsasabing ang mabuting gawa ay walang kamatayan, hindi tulad ng katawan, at bumalik sa loob ng Great Wall. Malinaw na ngayon na ang digmaan ay nasa kanila na ngayon. Kinabukasan, inihanda ng lahat ng mga sundalo ang kanilang mga sandata, kalasag, at baluti para sa nalalapit na digmaan. Sa labas ng tarangkahan ng Great Wall, libo-libong mga sundalo ni Hyperion ang handa na rin. Nagmarcha si Hyperion sa harapan ng kanyang hukbo at ginamit ang kanyang pana. Sa isang araw, nagawa niyang pabagsakin ang malaking tarangkahan ng Great Wall. Biglang ang lahat ng mga lalaking Hellenic ay nauwi sa kaguluhan habang sila ay tumatakbo sa kabila ng pader. Natatakot sila at itinapon pa nga ang ilan sa kanilang mga armas sa pag-asang sumuko. Sa gitna ng kaguluhan, si Theseus ay umakyat sa pader at pinakalma ang mga nagpapanik na sundalo. Nagbigay siya ng talumpati para mawala ang kanilang takot at sinabi sa kanila na ang pagsuko ngayon ay mangangahulugan ng pagsuko hindi lamang ng kanilang buhay kundi pati na rin ng kanilang kaluluwa. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang hukbo laban sa napakalaking hukbo na papalapit sa kanila. Isang malaking labanan ang naganap at maraming sundalo ang namatay. Ang mga Hellenic ay nanatili sa kanilang kinatatayuan at matapang na lumaban sa hukbong pagano. Sa panahon ng labanan, buong pagmamalaking nagmarcha si Haring Hyperion sa mga tarangkahan at tumungo sa tuktok ng Great Wall. Pagdating niya, binati siya ng pinuno ng Hellenic Council na umaasa pa rin para sa isang negosasyon, ngunit si Hyperion ay naglakad lamang at hiniwa ang kanyang ulo mula sa kanyang katawan at siya ay namatay. Pagkatapos ay itinutok ni Hyperion ang kanyang pana sa bundok sa kanyang harapan at pinana iyon. Narinig ni Theseus ang ingay na ito mula sa ibaba at sumugod kasama si Stavros upang pigilan ang baliw na hari. Pagdating nila doon ay huli na sila. Nakatutok na ang pana ni Hyperion sa kulungan na naglalaman ng mga Titan at pinana ito bago nila siya mapatay. Nagising si Theseus pagkatapos ng pagsabog para lang makita na ang kanyang kaibigan na si Stavros ay lubhang nasugatan. Ang mga Titan ay nakalaya at nakipaglaban sa kanya. Ginamit niya ang pana para tamaan ang isa sa kanila, ngunit ang iba pang mga Titan ay pinatay siya sa isang iglap. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga Diyos mula sa langit. Sa isang hampas ng kanyang martilyo, naalis ni Zeus ang bow mula sa kamay ng Titan at nagsimula na ang labanan sa pagitan ng mga Diyos at Titans. Sa labas, nagkatagpo sina Theseus at Hyperion at tulad ng mga Diyos at Titan, nagsimula din silang maglaban hanggang sa kamatayan. Nagawa ng mga Titans na patayin sina Apollo at Hercules. Matapang na lumaban si Poseidon at napatay ang karamihan sa kanila, ngunit agad din siyang nahulog sa kamay ng mga Titan. Pinagmamasdan ni Zeus ang kanyang anak na si Athena, na sinaksak ng mga Titans at sa sobrang galit, hinawakan niya ang mga kadena na humahawak sa Tartarus at hinila ang mga ito, umaasang guguho ang mismong bundok para mailibing ang mga Titan sa loob nito. Matapos ang labis na kahirapan at isang mahirap na labanan, nagawa ni Theseus na talunin din si Hyperion, at tulad ng ginawa niya, ang bundok ng Tartarus ay gumuho din sa kanilang lahat. Maya-maya, nalaman na si Theseus ay nakakuha ng posisyon sa gitna ng mga Diyos dahil sa kanyang katapangan na higit sa sinumang tao. Ginantimpalaan din siya ng isang anak, si Acames. Isang malaking monumento para parangalan si Theseus ang ginawa sa sentro ng nayon. Pinagmamasdan ni Acames ang monumento ng kanyang ama ng may pagkamangha.
bigla siyang sinalubong ng isang matandang lalaki, ang lalaking minsang nagturo kay Theseus. Sinabi niya kay Akames na ang digmaan sa langit ay darating at ang kanyang ama ay naroroon. Tumingin si Akames sa langit at nakita niya ang libo-libong kalalakihan na nakikipaglaban, at magsisimula na ang digmaan sa langit. Dito na po nagtatapos ang ating munting kwento, sana po ay nagustuhan nyo, maraming salamat po.